Welcome back po sa aming channel. Sa isang tahimik na kapehan sa Jakarta, Indonesia, isang trahedya ang naganap na yumanig sa buong bansa. Noong Enero 6, 2016, si Wayan Mirna Salihin ay namatay matapos uminom ng isang Vietnamese iced coffee na may lason. Ang pangunahing suspek? Ang kanyang matalik na kaibigan, si Jessica Kumala Wongso. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga detalye ng kaso, ang mga ebidensya, at ang kontrobersyal na paglilitis na nagbigay ng iba't ibang opinyon sa publiko. Samahan ninyo kami sa paglalakbay na ito. Si Jessica Wongso ay ipinanganak noong 1988 sa Jakarta, Indonesia sa isang napakayamang pamilya. Siya ang bunso sa 3 anak nina Elda at Winardi Wongso. Lumaki siya sa karangyaan at sunod ang luho. Ang kanilang pamilya ay nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya na nag-i-import ng plastik. At sila ang isa sa pinakamalaking distributor ng plastik sa Indonesia. Marami ang tumatawag sa kanyang ama bilang Plastic King. Sa isang bansa tulad ng Indonesia, kung saan ang karamihan ng populasyon ay nabubuhay sa kahirapan na may average na kita, na mga $4 kada araw, si Jessica ay kabilang sa iilang maswerteng nasa mataas na antas ng yaman. Lagi niyang nakukuha ang lahat ng kanyang gusto at higit pa. Noong 2005, lumipat ang mga magulang ni Jessica sa Sydney, Australia dahil ito ang pangunahing merkado para sa kanilang negosyo. Bumili sila ng isang magandang bahay sa suburban harbor area ng Double Bay, isa sa pinakamahal na residential area sa Sydney. Pumili ang kanyang ama ng 2 magkatabing lote para sa mas maluwag na pamumuhay. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, hindi sumama si Jessica sa Australia kasama ang kanyang mga magulang at kapatid. Nanatili siya sa Jakarta upang tapusin ang kanyang high school education. Ang kanilang pamilya ay tumanggap ng mga tauhan at kasambahay upang alagaan si Jessica sa panahong ito. Mula sa murang edad, mahilig si Jessica sa mga video game at may talento sa pagpipinta. Kaya niyang umupo at mag-drawing ng maraming oras. Ang hilig na ito ang nag-udyok kay Jessica na mag-aral ng graphic design. Pagkatapos ng high school noong 2007, lumipat siya sa Sydney upang manirahan kasama ang kanyang pamilya at nag-enroll sa Billy Blue College of Design. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga kapatid sa Australia, magkakahiwalay ang kanilang mga buhay at bihira niyang makita ang mga ito. Nagsimula siya ng kanyang buhay sa universidad at nagkaroon ng maraming kaibigan. Inilarawan siya ng kanyang mga kaibigan sa kolehiyo bilang isang masigla at masayahing babae na laging nagbibigay ng kasiyahan sa lahat ng nasa paligid niya. Sa panahong ito, nakilala ni Jessica ang isa pang Indonesian student sa universidad na si Mirna Salihin. Tulad ni Jessica, si Mirna ay galing din sa isang napakayamang pamilya sa Jakarta. Ang kanyang ama na si Eddie ay isa ring matagumpay na negosyante. Si Mirna ay may kambal na kapatid na si Sandy Salihin at ang kanyang longtime boyfriend na si Arif ay nag-aaral din sa Australia, sa Melbourne, habang si Mirna ay nasa Sydney. Mabilis na naging malapit na magkaibigan sina Mirna at Jessica dahil pareho silang kabilang sa upper class, may pagmamahal sa design, at mga independent na modernong babae na may malalakas na personalidad. Sa kabila ng kanilang mga pagkakatulad, may mga pagkakaiba rin sina Jessica at Mirna. Kung si Jessica ay palaging masigla at buhay ng party, si Mirna naman ay mahiyain at mapagkumbaba. Habang gustong-gusto ni Jessica na maging sentro ng atensyon sa bawat pagtitipon, mas pinipili ni Mirna ang pagiging simple at tahimik na buhay. Bukod pa rito, hindi tulad ni Jessica, ang pamilya ni Mirna ay napakainit at malapit sa isa't isa. Ang mga taon sa universidad ay marahil ang pinakamasayang alaala para sa lahat. Madalas lumabas sina Mirna at Jessica kasama ang 2 pa nilang kaklase na sina Honey at Vera, na mga international students din mula sa mayayamang pamilya sa Jakarta. Lumipas ang panahon at dumating ang araw ng pagtatapos. Pagkatapos ng graduation, bumalik si Mirna sa Jakarta kasama ang kanyang kasintahan, habang pinili ni Jessica na manatili sa Australia kasama ang kanyang pamilya. Noong Hunyo 2015, bumisita si Mirna sa Sydney
para magbakasyon. Plano niyang makipagkita sa kanyang mga kaibigan sa universidad at maglibot sa magandang Harbor City. Muling nakipag-ugnayan si Myrna kay Jessica at nagkasundo silang maghapunan. 4 na taon na ang lumipas mula nang sila ay magtapos at bawat isa ay abala sa kani-kanilang buhay. Habang masaya at kontento si Myrna sa kanyang buhay kasama ang kanyang kasintahan, si Jessica naman ay hindi gaanong maganda ang takbo ng buhay. Nagtatrabaho siya sa New South Wales at may matagal ng kasintahan na si Patrick, ngunit puno ng alitan ang kanilang relasyon. Sinabi ni Jessica na gumagamit si Patrick ng ipinagbabawal na gamot at may agresibong ugali. Mukhang dumaranas si Jessica ng mental issues, nagiging depressed at negatibo. Hindi na siya ang masayahin at kwelang Jessica na gaya ng dati. Nag-aalala si Myrna para sa kanyang kaibigan. Bilang isang tapat at prangkang tao, pinayuhan ni Myrna si Jessica na makipaghiwalay na kay Patrick. Gayunpaman, mula sa mga kwento ni Jessica, malinaw na hindi mabuting tao si Patrick at may masamang epekto kay Jessica. Ngunit hindi inaasahan ni Myrna ang magiging reaksyon ni Jessica. Pagkatapos magsalita ni Myrna, biglang tumayo si Jessica mula sa mesa at iniwan si Myrna sa restaurant ng walang paalam. Natutunan ni Myrna ang isang mahalagang aral noong araw na iyon. Huwag magbigay ng payo tungkol sa pag-aasawa o pakikipaghiwalay. Ang pagkakaibigan ni Myrna at Jessica na unti-unti nang lumalayo mula nang magtapos ng kolehiyo ay tila tuluyan ng nasira. Sinabi ni Myrna kay Arif na makikipagkita lamang siya kay Jessica kung may ibang kaibigan na kasama. Hindi na siya komportable na makipagkita kay Jessica ng mag-isa. Sinabi ni Arif na huwag na siyang masyadong mag-alala tungkol dito dahil si Jessica ay nasa Sydney at sila ay nasa Jakarta. Hindi na rin sila gaanong nagkikita ng mga mutual friends. Noong Nobyembre 2015, 5 buwan pagkatapos ng hindi magandang pagkikita nila ni Jessica sa Sydney, ikinasal si Myrna kay Arif sa Bali. Nagkaroon sila ng isang magandang seremonya at inimbitahan ang lahat ng kanilang mga kaibigan, maliban kay Jessica. Si Myrna, maganda, matalino, at mayaman, ay may kahanga-hangang asawa at iniidolo ng lahat. Ang kanyang buhay ay tila puno ng mga rosas. Samantala, sa malayong lugar, ang buhay ni Jessica ay pabagsak. Noong Agosto 2015, nabangga niya ang kanyang kotse sa isang nursing home ng 2:00 ng umaga habang lasing, na malapit sa mga silid tulugan ng mga matatanda. Sa kabutihang palad, walang nasaktan at dinala si Jessica sa ospital para gamutin. Ang aksidente ay gumising sa lahat sa nursing home at nagdulot ng kaguluhan. Si Jessica ay nagtamo lamang ng minor injuries ngunit ang kanyang Audi ay malubhang nasira. Hindi ito ang unang beses noong 2015 na si Jessica ay nasa ambulansya. Sa buong taon, 5 beses siyang naospital dahil ayaw na niyang mabuhay. Bawat ilang buwan, kailangang bisitahin ng pulis at ambulansya ang bahay ni Jessica. Ngunit bawat pagkakataon ay nang pagtatangkang kuhanin ang kanyang buhay ay dumadating ang kanyang kasintahan na si Patrick sa tamang oras. Pagsapit ng Nobyembre, nagsawa na si Patrick. Lumapit siya sa pulis upang humiling ng restraining order laban kay Jessica. Tinakot ni Jessica si Patrick ng libu-libong mensahe na nagbabanta na papatayin siya kung iiwan siya nito. Patuloy din siyang nangungulit at nanghaharas sa mga kaibigan at pamilya ni Patrick. Ipinahayag ni Patrick ang kanyang pagod at pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Samantala, si Jessica ay nalulung sa alak at nagpapakita ng iresponsableng pag-uugali sa trabaho na nagresulta sa kanyang pagkakatanggal. Naiintindihan na galit si Jessica. Nawalan siya ng kasintahan, trabaho, at tila nawawala na rin ang kanyang sarili. Nagpadala siya ng mga nagbabantang mensahe na papatayin ang kanyang manager at ang ina nito. Binalaan niya ang manager na alam niya kung paano pumatay ng tao. Wala nang natitira para kay Jessica sa Sydney, kaya nagdesisyon siyang bumalik sa Jakarta. Iniisip ng lahat na gusto ni Jessica na magsimula ng bagong buhay, ngunit ang kanyang desisyon ay may mas madilim na motibo. Noong unang bahagi ng Disyembre, 2015, bumuo si Jessica ng WhatsApp group kasama sina Honey at Myrna.
Si Honey ay nakatira rin sa Jakarta. Si Myrna ay galit pa rin at hindi pa sila nag-uusap mula noong huling pagkikita nila. Kaya't hindi agad sumagot si Myrna sa mga mensahe ni Jessica. Ngunit pagkatapos ng pagmamakaawa ni Jessica at sa tulong ni Honey, pumayag si Myrna na makipagkita. Masigasig na nag-message si Jessica sa group chat na siya ang manlilibre sa kanila ng inumin at siya na ang bahala sa reservation. Tinanong niya kung ano ang gusto nilang inumin. Sinabi ni Myrna na gusto niya ng Vietnamese iced coffee, ngunit siya na ang o-order pagdating niya. Nagkasundo silang magkita ng alas 5 ng hapon sa Miyerkules, Enero 6, 2016 sa isang marangyang cafe na tinatawag na Oliver Coffee sa Grand Indonesia Shopping Center. Nang dumating ang araw ng pagkikita, naroon na si Jessica mula alas 3:30 ng hapon, maaga ng 90 minuto sa napag-usapang oras. Naglibot siya at sinuri ang paligid. Sa totoo lang, tinitingnan ni Jessica ang lokasyon ng mga kamera sa loob ng cafe. Sa huli, pinili niya ang table number 54, isang lihim na lugar sa tabi ng pader na hindi kita. Eksaktong alas 4:15 ng hapon, bumalik si Jessica na may 3 shopping bags mula sa Park and Body Shop. Sinabi niyang bumili siya ng 3 bar ng sabon para ibigay sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ilagay ang mga shopping bags sa mesa, bahagyang inilipat ni Jessica ang mga ito upang matiyak na natatakpan nila ang view ng camera. Ilang sandali pa, lumapit si Jessica sa bar at umorder ng 3 inumin, 2 cocktail at 1 Vietnamese iced coffee, at nagbayad ng maaga. Nang maihatid ng server ang mga inumin, siniguro ni Jessica na lahat ay nakalagay sa likod ng mga shopping bag. Pagkaalis ng server, inilipat ni Jessica ang kanyang upuan. Bagaman malabo ang footage ng kamera, kapansin-pansin ang galaw ng kanyang mga kamay na tila may idinadagdag sa kape. Pagkatapos, itinago ni Jessica ang mga bag sa likod ng upuan at bumalik sa kanyang pwesto. Nang dumating sina Myrna at Honey sa cafe ng alas 5:15 ng hapon, 15 minuto na ang lumipas mula sa napagkasunduang oras. Ang kanilang mga inumin ay nasa mesa na ng mahigit 45 minuto. Pagkakita sa kanila, tumayo si Jessica upang batiin sila. Ang body language ni Myrna ay nagpapakita ng kanyang pagkailang at pagkabalisa sa paligid ni Jessica. Nakaupo sa pagitan ni Jessica at Honey, agad na pinilit ni Jessica si Myrna na tikman ng kape. Walang kamalay-malay sumunod si Myrna, ngunit pagkatapos ng isang lagok lamang, napagtanto niyang may mali. Iwinagayway niya ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang mukha at sinabi kay Honey na napakapangit ng lasa ng kape. Halos hindi nagalaw ang inumin, ngunit sapat na ang isang lagok upang tuluyang mapahamak si Myrna. Wala pang 1 minuto, biglang napatingala ang ulo ni Myrna sa kanyang huling galaw. Nagsimula siyang magsuka at maglaway at nagkumbulsyon. Bumagsak siya sa sahig sa loob lamang ng ilang minuto. Nagkagulo ang lahat. Nagmamadaling tumulong ang mga server at manager. Sinubukan ni Honey na gisingin si Myrna ngunit wala na itong malay. Inutusan ng manager ang mga staff na tumawag ng ambulansya at magdala ng oxygen tanks. Ang mga customer ay nagulat at natakot habang si Honey ay sumisigaw at umiiyak ng walang tigil. Tanging si Jessica lamang ang tila kalmado at walang emosyon. Sinabi ng restaurant manager sa pulisya na ang una niyang akala ay nagkakaroon ng epileptic seizure ang babae. Gayunpaman, tinitigan siya ni Jessica at inakusahan. Ano ang nilagay niyo sa kape? Nagtaka at nainsulto ang manager. Iniisip kung bakit siya inaakusahan ng ganito. Dahil dito, inutusan niya ang kanyang staff na itago ang tasa ng kape bilang ebidensya. Kung hindi nagsalita si Jessica, marahil ay naitapon na ang pinakamahalagang ebidensya ng kaso. Tinawagan ni Honey si Arif upang sabihin na nagkakaroon ng seizure si Myrna at naglalaway. Siyempre, nagpanik si Arif at nagmadaling pumunta sa ospital. Ngunit pagdating niya, pumanaw na si Myrna. Ginawa ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit huli na ang lahat. Wasak si Arif sa malupit na katotohanan. 2 buwan pa lamang silang kasal. Hinalikan niya ang kanyang asawa ng paalam noong hapon na yon, puno ng mga plano at pangarap para sa hinaharap. Ilang oras lamang ang nakalipas, mayroon siyang lahat. Ngunit ngayon, wala na siyang natira.
Pumanaw si Mirna sa lihin ng alas 6:30 ng gabi noong Miyerkules, Enero 6, 2016. Ang pamilya at mga kaibigan ni Mirna ay nasa estado ng pagkabigla. Hindi nila matanggap kung paano ang isang malusog na babae sa kasagsagan ng kanyang buhay ay biglang pumanaw, 2 buwan lamang matapos ang kanyang pangarap na kasal at mga hangarin para sa mahabang masayang buhay. Ang parehong grupo ay nagtipon sa paligid ng kanyang kabaong upang magluksa. Ang biglaang pagkamatay ng magandang babae, kasama ang mga misteryong bumabalot dito, ay nagdulot ng mga hinala. Sa libing, kapansin-pansin ang kakaibang kilos ni Jessica. Siya ay tila iritado at hindi man lang lumuha. Ang kakaibang asal ni Jessica ay nagpasiklab ng maraming espekulasyon. Bakit siya nagpumilit na inumin ni Mirna ang kape? Bakit niya ito in-order 45 minuto bago sila dumating? Bakit pumili ng mesa na nakatago mula sa unang security camera at ang pangalawang camera ay natatakpan ng 3 shopping bag? Sa kasamaang palad, ang mga pangyayari ay naganap ng mabilis at hindi inaasahan, kaya walang nakapaghinala kay Jessica noong araw na iyon. Ipinakita ng surveillance footage na habang ang lahat ay nagkakagulo at tumutulong kay Mirna, si Jessica ay nakatayo lamang sa likuran, nagmamasid at kinakamot ang kanyang hita. Ang mga toxicologists ay nagteorya na ang pangangati sa kamay ni Jessica ay maaaring dulot ng direktang kontak sa cyanide. Gayunpaman, nang hilingin na ibigay ang kanyang pantalon para sa pagsusuri, sinabi ni Jessica na itinapon na niya ito dahil nasuka si Mirna dito. Ngunit sa totoo lang, hindi lumapit si Jessica kay Mirna pagkatapos itong malason. Nakatayo lamang siya sa likuran, walang emosyon at hindi tumulong. Mahirap paniwalaan na ang isang kaibigan, isang batang babae mula sa mataas na antas ng lipunan at edukasyon tulad ni Jessica, ay maaaring gumawa ng ganitong karumal-dumal na gawain. Ibinigay ng manager ang kape ni Mirna sa pulisya para sa investigasyon. 3 araw pagkatapos, inilabas ang resulta ng pagsusuri. Kinumpirma ng pulisya na ang kape ay naglalaman ng nakamamatay na cyanide. Ang Indonesia, na karamihan ay Muslim, ay may mga paniniwalang relihiyoso na hindi pabor sa autopsy sa mga kasong kriminal. Kinakailangan ng pulisya ang pahintulot ng pamilya upang magsagawa ng autopsy. Sa simula, nag-aalangan ang pamilya ni Mirna na payagan ang autopsy dahil ayaw nilang gambalain ang kanyang katawan. Masigasig na kinumbinsi ng mga investigador ang pamilya. Tiniyak na ang proseso ay gagawin ng may lubos na pag-iingat. Sa huli, pumayag ang pamilya ni Mirna na kumuha ng ilang sample, ngunit hindi sila pumayag sa isang buong autopsy. Sa gabi ng Sabado, Enero 9, 3 araw pagkatapos ng pagkamatay ni Mirna, isinagawa ang autopsy at natapos ang mga resulta kinabukasan. Ipinakita ng resulta na ang tiyan ni Mirna ay nagdugo at naglalaman ng maliit na dami ng cyanide. Walang natagpo ang cyanide sa iba pang bahagi ng kanyang katawan sa toxicology tests. Dahil sa maingat na desisyon ng manager na ipaselyo ang tasa ng kape, nagkaroon ng matibay na ebidensya ang pulisya. Ang murder weapon ay isang tasa ng kape na may halong cyanide. Lumabas ang tanong, paano nakuha ni Jessica ang cyanide? Ang pagkuha ng cyanide ng legal ay hindi madali. Ngunit marami ang naniniwala na si Jessica, na matalino, ay maaaring bumili nito sa black market. Gayunpaman, walang natagpo ang ebidensya ang pulisya na nakuha kay Jessica. Ang kaso ay yumanig sa buong bansa ng Indonesia at nagdulot ng malaking interes ng publiko at media. Sinundan ng bansa ang kaso araw-araw, pinag-uusapan ito na parang isang blockbuster crime thriller. Mula noon, maraming hindi batay sa katotohanan na mga tsismis ang kumalat. Matapos kumalat ang footage ng security camera sa social media, karamihan ay naghinala kay Jessica. Ngunit nanatili ang tanong, bakit? Ano ang kanyang motibo? May mga nagsasabi na si Jessica ay may lihim na pagtingin kay Mirna at nagpasya siyang maghiganti nang malaman niyang ikinasal na si Mirna kay Arif. Ang iba naman ay nagsasabing kumilos si Jessica dahil sa galit na hindi siya naimbitahan sa kasal at nakita niyang naging malapit si Mirna kina Honey at Vera. Si Arif, asawa ni Mirna,
ay nagteorya na si Jessica ay nagalit dahil pinayuhan siya ni Myrna na makipaghiwalay sa kanyang kasintahan. Samantala, si Sandy, kapatid ni Myrna, ay naniniwala na pinatay ni Jessica si Myrna dahil sa inggit. Naiinggit siya sa lahat ng meron si Myrna na wala siya. Hindi lang yaman kundi pati na rin ang mapagmahal na asawa, masayang pamilya at malalapit na kaibigan sa Jakarta. Lahat ng ito ay mga haka-haka lamang. Ang tunay na motibo sa likod ng mga aksyon ni Jessica ay maaaring siya lamang ang nakakaalam. Nakipag-ugnayan ang pulisya ng Indonesia sa mga awtoridad ng Australia upang makuha ang criminal record ni Jessica habang siya ay naninirahan sa Australia. Dahil sa mga batas ng Australia laban sa parusang kamatayan, pumayag ang pulisya na ibigay ang mga file sa kondisyon na hindi haharapin ni Jessica ang parusang kamatayan kung mapatunayang nagkasala. Pumayag ang mga awtoridad ng Indonesia. Ang record ni Jessica sa Australia ay hindi malinis. Siya ay may record na 13 sa pulisya para sa mga kasalanan tulad ng pagbabanta sa buhay ng iba, pagmamaneho ng lasing, at ang kanyang dating kasintahan ay nag-apply ng restraining order laban sa kanya. Noong Hunyo 15, 2016, 6 na buwan pagkatapos ng pagkamatay ni Myrna, nagsimula ang Trial of the Century sa Central Jakarta Court. Walang ipinakitang pagsisisi o kalungkutan si Jessica. Sa katunayan, kabaligtaran pa. Kung titingnan lamang ang footage, maaaring isipin ng isang tao na nanalo siya ng jackpot kaysa nasa paglilitis para sa pagpatay. Si Jessica ay mukhang masaya, nakangiti ng malapad sa buong sesyon at proud na kumakaway sa press. Malinaw na gustong-gusto ni Jessica ang pagiging sentro ng atensyon. Sa buong paglilitis, palaging kalmado si Jessica at nakangiti sa hukom. Mukha siyang tiwala na siya ay mapapawalang sala. Ang kanyang mayamang pamilya ay kumuha ng higit sa 15 sa pinakamagagaling na abogado ng Indonesia upang ipagtanggol siya. Ang depensa ay nag-argumento na walang natagpo ang cyanide sa atay, baga o ihi ni Myrna. Tanging maliit na dami ng cyanide ang natagpuan sa kanyang tiyan na maaaring na-produce ng katawan pagkatapos ng kamatayan. Ipinunto rin nila na ang eksaktong sanhi ng kamatayan ay maaari lamang matukoy sa pamamagitan ng isang buong autopsy, samantalang ang mga tagasuri ay kumuha lamang ng tissue at fluid samples para sa pag-aaral at hindi nagsagawa ng komprehensibong autopsy. Iminungkahi ng mga abogado ni Jessica na ang kanyang kamatayan ay maaaring dulot ng isang hindi natukoy na sakit. Gayunpaman, hindi kailanman napatunayan ng pulisya na nagmamay-ari si Jessica ng cyanide. Noong Oktubre 5, 2016, puno ang courtroom ng mga manonood at ang bansa ay naghintay ng may kaba habang binabasa ng hurado ang huling hatol. Sa huli, napatunayang nagkasala si Jessica at hinatulan ng 20 taon sa bilangguan. Ang courtroom ay napuno ng palakpakan at mga hiyaw ng ginhawa. Dahil sa kasunduan sa pulisya ng Australia, nakaligtas si Jessica sa parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Ang kaso ni Myrna Salihin at Jessica Wongso ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng Indonesia. Ito ay isang paalala na ang tiwala at pagkakaibigan ay mga mahalagang aspeto ng ating buhay na dapat pahalagahan at ingatan. Para sa karaniwang mamamayang Indonesian na nagmamasid sa buhay ng mga ultra-rich tulad ni Jessica at Myrna, naging malinaw na kahit ang mayayaman ay maaaring hindi masaya at may mga problema rin. Naway magsilbing aral ang kasong ito sa ating lahat na maging mapanuri at maingat sa ating mga relasyon. Pagkatapos ng kaso, ang Vietnamese iced coffee ay tila naging pinaka-popular na inumin sa lungsod na matatagpuan sa mga cafe sa buong lugar. Gayunpaman, dala rin nito ang isang madilim na kwento na walang gustong alalahanin.